Hello mga lovely people! So for today's video, gagawa lang po ako, magluluto ko ng crispy pata. So, yun po ay tanglad, tapos bawang, and then luya. Yan, tapos lalagyan natin ng pork cube para, kasi, tawag nito, wala lang. Tapos pamintang crack pala. Asin. Diba? Sabi niya kailangan dapat damihan yung asin. Yun, doon ako laging palpak pag nagki-crispy pata ako. Akala ko ano na siya talaga, sakto na sa asin. Tapos pag naluto ko na matabang, suka. Nilalagyan ko lang ng konting suka, mga lovely people. Siyempre yung ating pata. Diba? Ang ganda ng pata na nabili namin. Oh. Kasi bata pa siya. Kaya, hindi kailangan talaga yung, hindi makukunat yung balat niya. Tingnan natin mamaya kung totoo. So, siyempre, lagay natin si pata. Tapos, tatakpan ko. Okay. Yan. So, yung pata pala na yan, kung sa Bisaya, tawag dyan pangunahan. Kasi mas malaman, no? Kaya, yun, hindi ko alam kung Tagalog dyan. Tapos, magluluto pa ako ng munggo gisado, mga lovely people. Yung gulay lang po yung sahog. Kasi, syempre, may crispy pata na tayo. Ayan, mga lovely people. So, 1 hour na po. So, okay na itong pata natin. Ayan, kita nyo. Start na nag-crack. So, hanguin ko lang. And then, maya-maya, priprituhin ko na. Bigat niya. Okay. Painit na pong mantika, mga lovely people. So, bayo-bayo yung mantika, no? Marami-rami talagang mantika yung kailangan natin. Yan, so, pwede pa namang gamitin yan, eh. Sabi nila, habang di pa masyadong mainit yung mantika, pwede nang ilagay yung pata para daw hindi masyadong matalsik. So, sundin natin. Lagay na natin si pata. Yan. Tapos takpan ko na rin. Medyo hinaan ko lang yung apoy para hindi siya masunog. Kasi nung last time nagluto ako, hindi ko kinonten kasi medyo nasunog siya. Silipin natin si pata. Sana wag magwala yung mantika. Yan. Okay lang siya dyan. Takpan ulit natin. Siguro pwede na itong ibaliktad. Ayan, sabi na. Nadikit pa siya. Nadikit pa. Huwag pipilitin. Konti pa. Pilit pa man gabi. Lang po. Okay. Panilang try na to. Konting alalay. Yan. Diba? Ang pretty niya. Takpan ulit natin.
Mahina pa rin yung apoy. In fairness, hindi siya nagwala. Totoo yung balita. Si munggo gisado ay ready na. Lagyan ko lang ng kangkong. Tinangkong yung sa Bisaya, ano? Yung kangkong na isa, yun yung pinangahalo namin sa sinigang. Pinangahalo sa sinigang. Yun yung tinatawag nila ditong kangkong. Ito naman tinangkong. Ayan. Ka-partner ng ating crispy pata. Ready na po yung munggo. Kain po. Ay, hindi pa pala ready yung crispy pata. Check ko kung hindi ba sunog. Hindi naman. Mga ilang minuto pa. So ito, lagyan ko ng tubig. Imbis na talsikan ko siya. Sayang kasi yung oil. Tingnan ko kung gumana. Tapos dito ko hahanguin mamaya yung pata. Diba? Yung iba binabasa konti. Tapos saka binabalik sa pagprito para daw lumutong talaga. So tingnan natin kung gagana ba. So, ayun. Gawin ko na yung ano nga siya, saglit sa tubig. Ayan po. Pasik-pasikan ko pa kaya ito. Yung iba talaga pinapaliguan nila sa sa gripo. So siguro naman eto gagana din So ngayon balik natin. Ganito talaga pag sariling sikap mga lovely people. Ako yung nag-video prefer din. So lagay natin ulit. Takpan ko pa rin para hindi makalat yung oil. So, siguro mga 2 minutes each side or 3 minutes. Ayan. This side naman. Oo nga naman. Medyo, ayan, kulugot-kulugot yung pata. So, another 3 minutes. And then, ready na po mga lovely people. Ayan. So, pinatay ko na si stove. Uy, in fairness. Parang ngayon, minsan lang talaga ako nakakatsamba ng crispy pata. Sa totoo lang, mga lovely people. So, ayan. Ay. Ngayon, titikman natin. Kain po tayo. Tikman natin. Ito lang kasi yung favorite part ko sa pata, yung sa may bandang talampakan niya. Ayun, yun yung gusto kong ngat-ngatin. Ayan po. Oy, natambahan in fairness. Thank you sa mga tips ninyo, no? So, ganyan din. May natutunan tayo sa mga ibang food content creators, yung mga nagsishare ng kanilang mga recipe. Yung sa ng tubig, yung pag ganun-ganun etchus ng tubig. Napanood ko yon kay
Sir Rai sa sa kabilang app, yung sa app ng alam niyo na. Yun. Doon ko napanood yun. Kung kilala niyo po si Sir David at Sir Rai, yung couple na yun. Doon ko nakita. So sabi ko gusto ko matry yung ganyang technique yung pa-etchus ng tubig kung talaga bang crunchy yung kalalabasan ng ating pata. So totoo nga siya. So, yun mga lovely people. Once again, hindi ko na po masyadong hahabaan at may Tom Jones na kami dito. Thank you po ulit sa mga nanonood at sa mga nag-i-engage po ng aking content. At again and again, kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion dyan, sulat nyo lang po sa ating comment section. So, keep safe. God bless. Happy holidays. Malapit na talaga yung Pasko. And enjoy cooking. Wag na wag kayong may stress. Kasi kung hindi sasarap yung pagkain na lulutuin nyo. Yun, joke lang. So, again, thank you. Hanggang sa susunod po dito lang sa Cucina di Pichi, the home of Pacham Recipes. Ciao!